Welcome mga papa. Oh, mga papa, welcome sa Usapang Tatay. Na walang expert at saka walang manual. Pero, Pero puro puro actual. actual. Yan. Hindi tayo nagkasabay doon, Ingo. Ang hirap Oo, eh. okay lang yan. Mapapracticein natin yan. So, ayan. Napakaganda naman ng ng ating, ngayon, Ash Wednesday. Oo, tama. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Tapos kasabay ng umpisa ng Ramadan. Umpisa ba o tapos? Umpisa ng Ramadan. Yan. Yan nga. Napapanahon pala tong topic natin no? Sa, Oh, sa Ash Wednesday. tsaka sa mga reliyon. Sa mga Tsaka sa mga religion. Oo. Hindi nga ako nakapagpalagay ng aboy kasi late na ako dumating sa May misa. abo-abo din dyan? Oo, meron. Napansin ko nga yung mga, ang dami dito kasi, di ba, may Elisa, dito may mga may mga maitim. Yung mga taga Somalia, gano'n, mga taga Africa. Nagpapa-ash din sila eh. Ganun? Hindi nga lang kita. Hindi masyado kita? Baka sige, di na pero hindi ko nagagatungan yan. Okay, wag mo nang gato Sige, punta na tayo sa topic natin. Ayan, may topic natin. Nakita ko ang daming mga daming mga memes na tungkol sa pag-resign. Pinag-resign ni God. Oo, dahil sabi daw ni Lord eh. May nakita nga akong memes. Sinabi ni si Vice Gandayan nagsabi yata, merong ika-11 na utos. Magsasayo Mag-resign ka. Mag-resign ka. So, well, yun nga. So, sa mga nakikinig, ito nga, yung pag-usapan namin ngayon, medyo mabigat siya, pero totoo eh. And napapanahon din siya dahil nga doon sa current issue nga ng dito kay Sex Bomb, IC, tsaka doon sa asawa niya, na ang nangyari nga, 'di ba, sinabi hindi siya sumama sa Sex Bomb kasi pinag-resign daw ni Lord. Tapos palagi sila praise the Lord, Lord this, Lord that, Lord. Praise the Lord, praise God, God bless you, lahat. Lord, Bible, yan. Pero minsan kasi ang nangyayari, ako kasi ito, parang sinabi ko to kay Ingo kanina na parang ang nangyayari, hindi na yung pagmamahal yung pinapairal, pero parang ang nangyayari is control na naka-disguise as spiritual leadership. Parang ginagamit niyo yung Diyos para kontrolin mo yung asawa mo. Tapos tinanong ko yung Ingo to kanina, ano ba to? Isa ba tong narcissistic behavior, yung ganyan na pag-uugali ng mga ibang mga lalaki? Or, ng ibang mga tao. Wag ng mga lalaki na lang. Well, ako personally, hindi ko siya nakakita sa hindi ko siya nakikita sa relationship. Relationship na nakita ko or makakakilala ko. Kasi yung mga relasyon nila is nagko-compromise naman. So in terms of yung paniniwala or you weaponize yung religion, so far wala pa ako nakikita, though hindi ko sure kung meron bang nagaganap behind closed doors. Baka mamaya behind the scene, nilalatigo pala yung asawa, o may ginagawang masama, tapos sinasabi na, ayun nga, para sa higher being, ganun. Oo. Or minsan kasi, may mga ibang tao kasi, eto kasi hindi ko nasasabihin na lalaki I-generalize natin, may mga ibang tao kasi na gumagamit ng mga iba, nagja-justify ginagamit yung, sabihin natin yan, yung religion, ginagamit yung religion para i-justify yung mga behavior nila. Na tulad ng, diba? Kaya ganito ginagawa ko kasi sabi sa Bible, ganito eh. Sabi, tsaka ito yung isang ina-argument ko kasi doon, kasi pinanood ko yung mga
clips nun na sinabi, nga, pinag-resign siya ni Lord, ganito. Mm. Unang-una pa lang, tas sabi niya mga Bible verse, ganyan. Unang-una pa lang, naisip ko kagad, nung sinabi niya, hindi, God's will yun na mag-resign siya. Pinag-resign siya ni Lord na ganito. Unang-una pa lang, ang greatest gift na binigay sa atin ng Diyos is yung free will. Oo, tama. Diba? Kaya nga si Oo. Eva at Adan, isipin mo, dalawa lang yung minamanage ng Diyos dati. Nung unang panahon. Si Eva at Adan, dalawa lang sila. Pero binigyan sila ng free will para kainin niya yung mansanas or yung forbidden fruit. Kung tutuusin yun, pwede niyang pigilan yun Dumating siya doon, hindi, Oo. huwag yung kainin yan. Kasi wala yan sa will ko. Oo, Hindi tsaka ganun. tsaka malamang nakita ni God yan kasi omniscient siya May Oo. CCTV around the place CCTV lahat dyan. So, pinabayaan lang niya. So, kaya parang medyo kagaguhan yung yung sinasabi na ganyan. Yun. Yun lang yung point ko. Uy, naalala ko tuloy yung mga linyahan ng mga lalaki. Ako kasi ang dalawang linyahan ko na favorite. Yung isa ay pag may puno kasi dito sa bahay namin. Hindi May na may puno. puno. Okay. Oo, na hindi na namumunga. Sinasabi ko doon sa mga sa mga kakilala ko, papuputol ko na yan kasi hindi namumunga. Ay pinapagalitan ako, bakit ako magpuputol ng puno? Ang sinasabi ko si God nga, actually si Jesus yun. Nagalit sa fig tree dahil hindi siya namumunga. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible yun. So yun, tapos yung pangalawang gustong-gusto ko talaga ng parang tinuro sa Bible ay yung tungkol sa partnership ng marriage. Pero malalayo na tayo doon kasi medyo positive yun Pero pero ito minsan kasi nagagamit yan bilang abuse din Tulad ng sinasabi kasi sa Bible na kayong mga babae, the wife should always submit to the husband. Natutwist yan na parang, hindi, kailangan mag-submit ka. Huwag kang magkaroon ng karapatan sa katawan mo. Pagka gusto kong makipag-sex, kailangan mag-submit ka sa akin. Yun yung twist na ginagawa ng iba Kasi sinabi sa Bible yan, nasa Biblia yan. So, minsan, natutwist siya na ganun. At saka, ito pa. Kunyari ako, may anak akong bakla. Sabihin ko sa anak kong bakla, hala, pupunta ka sa impyerno, sabi sa Biblia. Oo. Lahat ng mga bakla diretso sa impyerno. Ganon. Gagamitin kong reels yan, Ingo Yun na ikakat ko yung sinabi mo. Napunta sa... Pero yun, nakaka-guilty, especially if practicing nagpa-practice ka talaga sa religion mo. Pero eto lang naman, linawin lang din natin siguro na hindi naman natin sinasabi na yung mga religious na mga individual is controlling. Pero gusto lang din siguro nating sabihin dito na may mga narcissistic pattern lang yung mga ganito. Kasi hindi naman natin kino-condemn na religious yan, controlling yan. Hindi ganun yung sinasabi namin dito Kami naman is based lang sa mga na-observe namin sa social media, sa mga kakilala namin. So, yun lang yung gusto namin linawin kasi baka mamaya may mag-comment na naman dyan na kung ano-ano And lilinawin ko lang ulit, hindi kami expert kaya nga rin ganito yung ginagawa namin dito sa Tatay Jude. Ino-open up namin yung mga sarili namin in terms of sa mga bagay na hindi namin alam, sa mga bagay na feeling namin, alam namin, to make sure na parang hindi lang kami nasa loob ng isang echo chamber na sarili lang yung naririnig namin. So, kahit na makita ninyo na minsan ginagago ko yung mga ibang comment, nakikinig naman din ako dun sa mga comment na yan And mismo minsan si Ingo, sasabihan din ako ni Ingo, nakikinig din ako ni Ingo, ayaw lang din namin na maging parang echo chamber lang na kami lang yung nakikinig sa sarili namin. So, appreciate namin yan, yung mga comment na yan, masama man o mabuti. Minsan lang, syempre, tao lang kami, nakakapikon minsan. Pero, kagaya nga na sabi ko before recording,
Kailangan ko na magbago. Dapat maging stoic na. Oo, kailangan ko na maging stoic. So, Pero yun, yun. yung na-mention mo din kanina na hindi lahat ng mga religious or religious head controlling. Pero siguro ito yung siguro second degree ko na experience na yung kakilala ko nung panahon na kasagsagan ng pandemic nito, yung kakilala ko namatay dahil sa COVID. Dahil ayaw magpa-vaccine kasi sinabi niya na if God is willing, hindi ako magkaka-COVID kasi binigay sa akin tong katawan na to. So, naging anti-vaxxer siya bigla, ganun. Ayun, namatay siya. O, bigla kang napahinga. May naalala ka, may ano ba? May naalala ka ba bigla? Hindi kasi yun nga yung medyo nakakainis eh. I mean, oo, sige, we respect your faith. Pero yun nga eh, nandun na nga tayo sa sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi lang faith alone yung magliligtas sa'yo. Kailangan syempre kumilos ka din. Yun naman yung laging sinasabi dyan eh. Pero So, yun nga, balik lang tayo dito. Ay, sorry, go. So, yun siguro masabi kong isa sa mga red flag ng isang religion. Yung sinasabi na na huwag kayo magpa-vaccine kasi papagalingin kayo ni God. Yun. Sorry. Totoo, at ako nag-agree ako sa nag-ano lang kasi ako kasi baka may masabi ko na pangit. Lalo na Ash Wednesday ngayon. Pero yun nga, ito nga, babalik lang ako dito yung sa sinasabi ko na, yun nga, lilinawin lang natin na hindi naman natin sinasabing controlling. Pero, may mga narcissistic pattern yung mga tao. Oo. Na kahit na sinasabi na religious sila, ganito, meron tayong makikitang mga pattern. So, meron akong nilista dito na mga patterns ng pagiging narcissistic. Na minsan din try ninyong maisip kung kayo mismo, maging self-aware kayo. Kasi, minsan, lahat naman daw ng tao may narcissistic tendencies eh. So, and hindi siya masama per se, na pagka sinabi, narcissistic ka, hindi automatic yun na masama ka. Pwede kasing meron ka lang mga experiences na sa buhay that turned you into that. And hindi yun pwedeng, madali naman niyang mabago eh, as long as meron kang self-awareness. Okay. So, ito yung number 1. Yung feeling morally superior. Tulad ng mga ibang... Ay, go, sorry. Hindi, kasi yung feeling morally superior, feeling ko, yan, hindi ko naman nila lahat, pero feeling ko lang correct nyo na lang, yung mga heads of the church, hindi ko sabi mga pare, well, siguro mga pare din, mga ibang pare, mga ibang, ano ba yung sa ibang religion? Ministro. Huwag ka na magbanggit ng ibang mga religion. Basta sabihin mo na lang, Basta yung mga ibang religion. Heads of the church. Ayun, Oo. feeling ko may tendency or malaki ang tendency nila mag-fall dito sa trap na to. Kasi syempre, siguro sa environment nila, sila ay sinusunod lagi. Pero, step back lang ako sa saglit. Kasi, kunyari, sinabi mo kasi pare eh. Si Father Jerry Orbos, pag siya, before siya mag-homily, sinasabi niya lagi na meron siyang opening prayer na paano ba yung sinasabi niya na Father God, please bless this unworthy priest na parang maging tama yung mga sinasabi ko sa mga tao dito sa simbahan. To that, hindi in verbatim pero ganun yung lagi niyang opening bago siya na laging sasabi na unworthy ako, nagsiserve ako sa Panginoon, gento. So, hindi pa rin siya sinasabi na, hindi, mas superior ako sa inyo, mas alam ko lahat. So, yun. So, hindi kami anti-religion yan sinasabi ko na, at least, kindir ko, si Father Jerry. Maayos siya. So, yun. Ano yung susunod, Ingo? Ay, sorry. Hindi lang pala nag-apply sa mga pare yan, pati sa mga managers na humawak ng tao.
Yung susunod kasi dyan ay hindi tumatanggap ng mali. Ganon din yung mga sa corporate na lang kaya siguro ako mag-focus Oo, para sa sa corporate ka Hindi, okay lang kasi. Yun naman yung natin, yung ini-start naman natin ng topic na 'to, yung ginagamit yung religion to manipulate yung asawa Mm. niya, eh. Ayun, hindi tumatanggap ng mali. Eto nakakita ko 'to, eto yung nakita ko 'to minsan, especially if part ka ng isang organization sa church, tapos nakikipag-collaborate ka sa pare, tapos lalong-lalo na pag may mga piyesta-piyesta, may mga kailangan kang ikabit kung saan-saan na mga design, mga tarpaulin, mga banderitas, yun. May mga ibang pare na um, open-minded in terms of mga design, pero may mga ibang pare, especially yung may mga artsy-fartsy sa dugo. Siguro meron siyang gusto niya mag-art school, gano'n. Kaso naging pare siya. Hindi siya hindi siya gano'n, hindi siya collaborative kumbaga, yeah. Mm. And yung iba rin, kasi minsan may mga kikita rin tayong hindi lang sa religion, um, minsan makikita mo rin sa mga ibang comment dito sa podcast, sa Spotify, eh. Yung mga 'di ba may mga ibang nagsasabi na, um, sana hindi magmana yung mga anak ni Sana Tristan ganito sa ka, kanya. sana ganito ka, sana hindi Oo, ka kasi ganito. gago 'tong si Tristan. Kasi Ah, ako ano ako, ganito ako, eh. 'Di ba may mga gano'ng comment sa Spotify, hanapin niyo 'yan sa mga episode, makikita ninyo 'yan na sasabihin nung iba na, hmm. "Grabe si Tristan sa mga anak niya, naaawa ako sa mga anak niya, kaya ako nga sobrang ako sa mga anak ko, ganito, ganito, Ah, ganito." So, Alam mo, 'yun. natatawa ako dun sa comment na yun kasi iisip ko, alam niyo ba kung ano yung mga gadgets ng mga bata na yan? Okay lang sa'kin maging verbally abused basta hindi ako nagugutom. Tsaka Uy, grabe, hindi naman verbally hindi, joke abuse lang, yung hindi mga anak verbal, ko. sorry. I take it back. Okey lang, I mean, okey lang akong pagalitan. Hindi naman sobrang pagalit yung ginagawa ni Tristan sa mga bata, sa mga kids. Yun. Oo. Eto nga may Tapos nag-comment dito. hmm. Ay, sorry, go Ingo. Ikaw muna, 'Di go. sabihin ko, tapos isipin niyo 'pag pinagalitan yung bata may regalo kaagad. Sige pagalitan mo pa ako tatay. 'Di naman may regalo kaagad. Ito recently, ito kunyari, may mali-list lang tayo ng konti, pero ang hirap din kasi ngayon kunwari ito, si Rocco kanina, sabi Hmm, niya, nung pagkasundo sabi niya, "Gusto ko ng McDo. hmm, Gusto ko sana ng fries sa McDo. hmm. Tsaka gusto ko na rin pala ng 6 pieces na chicken nuggets." Oh, Sabi wow. ko sabi niya, "Gusto ko sana yung yung make it yung medium size na french fries." Tsaka Nagtatrabaho ka ba yung sa McDo, Tristan? Bakit parang yun nga, umo-order eh, sa'yo? and, gusto ko ng chicken nuggets. So sabi ko kay Luis, "Wag mo ng bilhan ng chicken nuggets kasi hindi yan Hmm, mauubos, hindi yan oo. kakainin." Kasi nag-drive-thru kasi kami, bumili kami ng coffee, ta's sabi Hmm, niya gusto rin daw niya ng cookies. So binilan ko okey. ng cookies, Oo. binilan ng fries, at binilan ng Hmm, nuggets. Sabi ko, "Ubusin mo. hmm. Pag-uwi kumain ka, kainin mo." Tapos nakita ko nung pag-uwi, yung cookie, kinagatan lang ng 3 kagat, tapos Oo, yung nuggets ni hindi nabawasan. Inubos lang niya yung french fries. So okey. sabi ko, bakit ka nagpabili ng mga yan, hindi mo pala hindi mo kakainin. Oo, So, papaano sa tingin mo, papaano mo bang sasabihin ng sa anak mo na hmm, parang ang sa'kin lang, ine-explain ko na dapat hindi ka nag-aaksaya kasi gumagastos tayo ng pera para diyan. Dapat makita mo yung value na kung hindi mo uubusin, kung feeling mo hindi mo uubusin, 'wag kang magpabili oo. and wala namang problema. So ito, si Rocco, nagmurakulyo na kaagad na, "You don't appreciate me, blah, 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 blah." Ako naisip ko, anong don't appreciate yun? Sinasabi ko sa iyo kung ano yung tama. And Oo. hindi wala nga akong sinabi na, "Gago ka, tangina Hmm, mo, bobo mm. ka." Wala akong sinabing gano'n. Sinabi ko lang na dapat 'pag may pinabili ka, uubusin mo. Oo, Sabi ko lang, "O sige kainin mo kahit isang piraso lang nung nuggets, kainin mo nuggets. na."
Kung Oo. busog ka na, kainin mo na dahil mamaya hindi na yan masarap. So, habang umiiyak. So, naisip ko, putya, parang, so, ano dapat? Papaano ba dapat? Kailangan ba oh my God, I understand you, busog ka na. Hindi gano'n, eh, hindi gano'n yung parenting, eh. Kailangan ipakita mo rin na ikaw yung leader. Anyway, naiiba na tayo ng topic, pero yun. Ayan, siguro ano siya, laging misunderstood. Oo, yan. Tsaka victim 'yun. Oo, yun, Misunderstood niya. yung susunod na mga ano natin, ng mga listahan natin dito na sa mga patterns, yun nga, yung ayaw tumanggap ng mali. Ito nga, may comment dito. Sabi ni Alex Gatchalian, yung mga ganyang managers, yung hindi confident sa skills nila, eh. Feeling threatened agad pag kinorek ng tao na hinahandle nila. Tama, oo. Kasi meron siyang ego, eh. And yun nga, ayaw nilang tumanggap ng pagkakamali. Tapos yung susunod natin, yung lagi bang victim? Na parang, tangina, sobrang kawawa ako, ganito. Tapos yun yung i-weaponize niya against sa'yo. Hay! Na kawawa naman ako. Ito, may example ako. Bibilisan ko lang yung pagsasalita kasi medyo mahaba 'to. May kakilala ako na walang trabaho. So, ang nangyayari Ako ba yan? hindi. Walang Yung trabaho? jowa niya, yung jowa niya yung nagtatrabaho para sa kanila. Tapos ngayon, kapag sasabihin namin yung jowa niya, "Oh, ano ba yan? Bakit si walang trabaho, blah, blah, blah." Parang pinapagalitan namin siya na napakawalang kwenta niya, na palamunin, blah, blah, blah. Kapag narinig niya na gano'n yung pinag-uusapan namin tungkol sa kanya or sasabihan namin na, "Uy, magtrabaho ka naman, kawawa naman si blah, 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 blah." Sasabi niya 'pag silang dalawa na lang ng girlfriend niya, nag-uusap sila sasabi, "Oh, kawawa ako, sasabihan ako ng tamad-tamad ko, wala na akong silbi sa Tangina. mundo, blah, blah." Gumaganon siya. So, kino-comfort naman siya nung kanyang girlfriend. Eh, ang nangyayari is, Sige, imbes wag ka na na mag-work. parang gano'n, parang siguro gano'n. O kaya, parang pagod na pagod ka, sige dito ka na lang wag ka na mag-work, ako na lang bahala, ako na lang magtataguyod sa pamilya natin. Eh, gano'n. Until 'yun, isang vicious cycle na lang siya. So, sa tingin ko, isa siya sa mga may narcissistic na behavior. Oo, parang victim. Pero ako, alam mo, lagi kong ginagawa yan, Ngayon lang, Oo, ngayon, nung wala na oo, akong work. oo, Pero panggagago lang. Kunwari, nasa oo. grocery kami nito ni Luis. Gagawin ko, sasoli ko na lang 'to kasi wala akong work, eh. Gago. Si Luis, "Tama na yung drama mo. Puro ka drama." Oo, Eh, nagagalit ka kasi wala uuwi akong ka pa sa work, eh. Pilipinas. Sobrang gago lang. Tapos matatawa na lang kami. Yun lang, alam naman niya na nanggagago lang ako. Eto, sabi ni Lazy Malwin dito, "Gentle parenting doesn't work." Hindi ako mag-a-argue diyan and hindi ako mag-a-agree, pero iba-iba kasi yung mga bata, eh. May nagwo-work gentle parenting, yung iba nagwo-work na sinisigawan mo or medyo firm ka. Hmm. So, it's not a one side para sa akin lang 'to, and ulitin ko, hindi kami expert. Ito is based from experience. Walang one size fits all pagdating sa pagiging parent, eh, na parang yung isang anak ko nagwo-work yung medyo firm ka 'pag nagsalita. May isa akong anak kailangan, medyo gentle parenting ka. So, parang ang hirap. Oo, Jeg. The same lang yung main character syndrome tsaka yung narcissist. Pero ikaw, Tristan, balik muna tayo sa gentle parenting. Ikaw ba personally, kung bibigyan ka kung paano ka i-raise ng magulang mo nung bata ka, gentle parenting o yung parenting mo na yung ginawa sa'yo, yung Yung gentle ngayon, yung ginawa mo yung ginawa sa'yo growing up. sa'kin, ako hindi ko babaguhin, eh. Hmm. Para sa'kin, Ako, hindi ko babaguhin kung papaano. Siguro ang gusto ko lang baguhin dahil is kasi ako parang sa'kin feeling ko mas nagkaroon ako ng character development, eh. Kasi hmm. may mga pinagdaanan kang challenges sa buhay, eh, na napagdaanan mo yung challenges ng parents mo.
Na, paano kung lagi na lang gentle parenting sa akin ng magulang ko na, wow, ang galing-galing mo naman anak. Wow, ano. Tapos pag may nagawa kang mali, parang walang The consequence. consequence. Ah, Baka kasi lumaki ko na na parang okay, not knowing na may mga consequences. And at the same time, yung mundo na gagalawan natin sa labas ng poder ng mga magulang natin, hindi lahat sila gentle eh. oo. So feeling ko mas nahanda rin ako doon sa ganun, na lumabas sa wild Mm. dahil mas na-realize ko na hindi laging akong pagbibigyan, hindi laging parang, "Oh, baby," hindi gano'n. And dun ang kinakatakot ko kay Rocco. Mm. Kasi medyo sa totoo lang, medyo gentle kami sa parenting kay Rocco eh. Mm. Na pagka merong nangloloko sa kanya sa school, mabilis uminit yung ulo niya na parang naisip ko kasi baka dahil hindi tayo gano'n ka-hard sa kanya, Oo. yun. Ako kung tatanungin mo ako, Tristan, ano, Ayan. Ay, tatanungin kita, ikaw? hindi, yung same parenting lang din. Simple lang kasi matigas ang ulo ko. So, hindi mag-work sa akin gentle parenting. Oo, yun nga kaya walang and yun nga nakakatakot 'pag lumaki yung bata. I mean, Mm. tulad niyan ako nakikita ko ngayon kay Rocco, sa totoo Mm. lang. Kasi hindi naman namin siya masyado pinapagalitan eh. Oo. Yung pagalit nga namin yung 'pag medyo firm ka na, nagtatampo na siya kaagad eh. Oo. So, siyempre pagdating sa labas may mga ibang bata makikipaglokohan, lolokohin ka, Mm. mabilis siya mapikon. Kasi pagdating dito sa bahay, sobrang baby siya, kasi Oo. bunso. So, ako nagwo-worry ako na papaano 'to 'pag nag-high school 'to? Siyempre iba-iba ng mga bata 'yan. Hindi 'yan kailangan ma-prepare siya sa matibay yung loob and na maging marunong din makisama. Kasi si Rico sobrang daming kaibigan eh. So, papaloy mo na ba si Rocco? Mamaya, ihahampas ko sa kanya yung VR After ng recording. after ng recording. So, yun. Ayan. So, So, balik tayo dito kay narcissistic explained mm. na papa-friendly language. So, yun nga, yung huli natin yung laging misunderstood, 'di ba? Na Mm. tipong wala ayan yung kaibigan mo eksaktong-eksakto yung sinabi mo na, um, biktima siya and at the same time, "Di nila ako naiintindihan, wala akong work, wala Oh, akong tatakbo kay girlfriend, wala akong work, oh. walang nakakaintindi sa'kin." Gusto ko kasi Ano, sa abroad ako mag-work. Ayoko dito sa "Oo, Pilipinas. ayoko kasi dito tsaka kasi ayokong bumaba ng mababang klaseng trabaho, yung gusto ko Oo. yung course ko yung trabaho ko. Eh, biktima ako ng sistema dito sa Pilipinas." So, gano'n yung mga style. Na parang ang nangyari tuloy, nagiging untouchable siya because Mm. of all of his issues na Oo. ayaw niyang maging accountable for. Mm. And same din 'yan sa mga gumagamit ng lalo na yung mga gumagamit ng religion to control their partners. Oo. Mas nagiging untouchable sila. Kasi 'pag kinontra mo sila, puta Parang mo mapupunta kinontra ka si sa God. impyerno, gago. Oo. So, Ina. so yun. Pero kung ano, naalala ko tuloy si Kibuloy. Yun. Oo, 'di ba? Pag inisip mo lahat ng yung mga bogus religious na mga leaders, kung ano-ano yung mga sinasabi. Oo, na parang feeling nila untouchable sila eh. So Oo, sa tingin ko, feeling ko naman siya, narcissist siya. tsaka untouchable siya, eh. Tsaka untouchable siya. Yun, tapos eto siyempre since yung sinabi nga natin na topic dito kanina yung ginagamit yung religion para ma-weaponize. So meron din tayo dito na yung signs na yung mga red flags lang na puwede nating sabihin sa mga nakikinig sa'tin. Signs Mm. na yung religion is nawe-weaponize. So, ikaw na magsabi Ayun, nung unang-una sa listahan natin, yung Ingo. unang-una, yung ginagamit yung Bible para manumbat, hindi para mag-heal. Kadalasan, ito yung katulad ng shinare ko kanina tungkol doon sa yung COVID days na nag-release na sila ng vaccine na talagang
i-remind nila yung mga kasapi nila na mga kasapi, binigyan tayo ng Diyos para ng malakas sa katawan. Kaya natin yung COVID. Ayun, hanggang 50% sa kanila yung namatay na. So, ayan. Tsaka hindi, isa pang example Ito si Alvin Aragon. Yung sinabi niya, sinabi daw sa Bible na kinokondem daw ng God ang mga homosexual. Tapos ginamit niya yung mga Sodom and Gomorrah Hmm. na parang just to condemn other people. Na parang dapat nga yung religion, ginagamit mo yan para para mas mapalapit yung mga tao sa Diyos eh. Nangyayari, ginagawa mo, kinokondem mo sila. And pinaparamdam mo sa kanila, hindi, mali kayo. Tama ako. Ako lang ang pupunta sa langit. Kayo, impyerno kayo. So, Oo. yun. Ito nga, sabi nito ni Lance, gumagamit ng Bible verse para manumbat at mang-guilt trip. Yun, mismo. Natumbok mo. Ay, tuloy yung sinabi ni Lance, na sa TikTok nakita ko ng mga yung mga ministros ng mga mega church na sinasabihan yung mga members nila na, itong si kasaping Jessica, 100 lang yung binigay. May Alam ganun. may ganun. Pero sa US to dito Mm. sa atin, hindi ko sure kung may mga ganong panunumbat. Pero, ayun, nakaka-sad lang. And especially, katulad din sinabi mo, imbis na mapapalapit sila. Kaya may mga ibang tao, for example, katulad ko, na hindi masyadong parang lumayo na kasi may mga ibang practices akong nakakita na parang hindi nag-make sense. Tapos parang wala na, hindi nag-make sense. Especially yung tungkol sa monetization, tungkol sa medyo yung Tungkol narcissistic saan? behavior, monetization ng kanilang religion. Monetization. Oo. Yun. Kuripot ka lang eh. Yun din. Tapos yung pangalawa natin, yung palaging respetuhin nyo ako. Respect my beliefs. Parang ganun. Na parang bawal silang questioning. Parang hirap to, absolute lagi. Oo, parang bawal kang magtanong. Bawal magkaroon din ng opinion. Ito, sabi dito, yung wife daw laging may mali, laging may kulang, laging may kasalanan. Oo, and sinful, no? Parang laging yung mapanghusga ba? Oo. Siguro, dahil medyo, doon, misogynistic kasi yung... Alam mo, feeling ko... Ay, sorry, go. Sabihin ko sana, karamihan kasi ng mga religion, misogynistic kasi sinulat sa dating-dati pa eh. Wala pang equal rights sa mga babae. Anyway, totoo nga, totoo. Well, pero nung panahon naman ni Jesus, medyo hindi naman eh. Kaya nga may New Testament di ba? Yun yung yun yung character development ng di ba? Yun yung character development ng Kristyanismo eh. Yung New Testament nung dumating si Jesus So, yun. Tas, syempre yung isa pa, naalala ko dito yung sabi mo na yung wife is equals na laging mali, may kulang or sinful. Feeling ko lang dun sa asawa nito yung si Sex Bomb, feeling ko ganyan yung pinaparamdam sa kanya nung asawa niya sinful ka, kailangan mo magbalik loob sa Diyos, ganito, ganyan. Na parang ang nangyari tuloy, in good faith naman yung babae. And makita mo mukhang mabait yung babae sa mga interview. Mukha siya mabait And napanood ko yung isang interview niya kay Boy Abunda. Umiiyak siya habang sinasabi niya na parang miss na miss ko nang makasama yung mga kapatid ko sa Sex Bomb. Gusto ko sa kanila sumama. Pero hindi kasi talaga pwede. So, hindi pwede kasi nga dahil sa religion. Na pero pag tuwing kausap daw niya, nag-iiyakan sila. Tapos nandun lang yung asawa nakatawa lang. Parang, kasi nangingi ako ng sign kay Lord, blah, 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 kung pwede. So, parang naisip ko, nakakawawa tong babae na to. And feeling ko, tinanim sa utak niya na sinful ka, ganito ka, ganyan ka. Kasi, pala siya, single mom pala siya before. May anak pala siya sa una. Yung bakla na bata, yung trans na anak, hindi pala niya anak yun. Di ba niya anak yun? Yung Hindi niya anak yun. pinapasayaw din yun ng Sex Bomb?
Oo. Anak yun ng babae, pero hindi siya Anak anak ng nung nung oo, religious guy. Okey, oo. okey. So, feeling ko baka kaya inano niya, "Hindi kaya single mom ka, ganito, ganito." Tas bakla pa yung Siguro anak mo. malamang yun yung sinasabi nung lalaki and Paano kaya na-manipulate niya yun? ng husto. Tangina, So, yun. ang hirap naman yun. At dahil diyan, siguro yung empathy nung guy na yun, zero kasi Oo, siyempre single mom, tapos bakla pa yung anak. oo. Sasabihin pa niya na pumunta sa impyerno yung yung bakla. Tapos dahil nakipag-sex ka ng hindi sa loob ng kasal, pupunta ka din sa Talaga. impyerno at diyan na weaponize ang faith. Yan. Tsaka ang nangyayari laging yung Diyos, yun yung parang lumalabas, ginagawa niyang excuse yung Diyos Mm. para kontrolin yung mga tao. Hindi Oo. yun yung nagiging guide or at least yung Diyos or yung Bible verse, laging yun yung nagiging, yan excuse. Hindi siya Oo. nagiging guide para sa buhay nila. Mm. Ginagawa nila nililiteral nila yung translation, eh. Oo, pero kung gagawin nilang literal yun, naku, hirap kaya nun. Oo, tsaka tangina ilang libong taon ang sulat yun, liliteralin mo pa ba yun? Oo, So, pagtitiwalaan mo pa ba yan? Ay, sorry. Symbolism kasi yung iba diyan, symbolism ang iba diyan. nadudulas ka, Ingo, ah. Eto nga Oo nga, sabi ni Kevin Eranio Alonso Maines, nasa Bible kasi na magpasakop yung babae sa asawa nila, pero mali yung nagiging controlling ka kasi nasa Bible din na mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal mo sa Diyos. Ang galing naman yan, oh. ito sabi ni Lance Leland Canlas, instead na magkagulo tayo sa faith natin, why not teka lang, nag-scroll up. Why not show love to one another just as Jesus loved us? Living by faith is not about memorizing verses, it's about living what Jesus says and how you treat people. Ganda. Oo. Ito, Kaya ang bait naninibago nito ako ni sa seryoso. Matino palang kausap to si Lance. oo, hindi lang siya puro masamulak, di ba? Oo. Tapos ito, sabi ni magbasa na tayo ng mga comment dito. Sabi ni Sarah Pascual, kung kino-condemn din ni Alvin si IC, kung ako kay IC, di ko na yan inasawa kasi dapat ipinamuka mo sa mahal mo yung past mistakes. Dapat, kasi di dapat pinapamuka sa mahal mo yung past mistakes. Love trusts, di ba? Mismo, yun nga. Sinabihan nga niya nung nabuntis sa bunsong anak, sabi hindi daw niya anak yun, eh. Ay, Oo. Meron yung makikita mo yan nasa hindi ko anak yan. Kailangan ko munang kumuha ng sign kay Lord kung talagang anak ko yan. Kasi nung mga panahon na yan, lagi kang nag-ho-hotel, nagpo-promote kayo sa ganito. Malay ko ba kung meron kang ibang kasama doon sa hotel. Napaka-disrespectful, di ba? opo, tangina, Ang gago. ina, yung palang inisip mo kung yung babae sinabihan na gano'n, kung ikaw yung babae sinabihan ka na gano'n, ang ina Sana wala kang respeto sa akin. hiwalayan na yun. Oo. Ito, sabi ni Mike Miranda, yung karamihan na may Bible verse sa Facebook profile nila, kadalasan feeling banal. Kadalasan yung mga, wala ko sa Instagram, may mga nagsasuggest sa akin na puntahan ko yung Instagram page nila. Tapos nakita ko, mga naman, mga puro Bible verse, tapos wholesome naman. Wholesome Pero naman mga ito, posts. Oh. may tinanong ako na ganyan kasi mayroon akong isang Hmm. kaibigan na gano'n, mahilig siyang mag-post ng, well hindi pala, hindi siya, pero nakita ko yung sa mga religion nila, laging nagpo-post ng mga Bible verse. Tinanong Hmm. ko siya, sabi ko, "Ba't gano'n? Laging nagpo-post may mga taong laging nagpo-post ng Bible verse." Kasi yun din yung thinking ko nung una na parang yung sabi ni Mike Miranda na feeling banal, ganyan, ganyan. Ang explanation sa akin nung isang kaibigan ko, ang sabi niya, kasi nagpo-post sila kasi gusto nilang ipakalat yung salita ng Diyos. Hindi Hmm. naman dahil feeling namin banal kami. It's Oo. more like, gusto lang namin siyempre, hindi lahat ng tao nakakapagbasa ng Bible, and hindi lahat ng tao nakikita yung mga kumbaga ikaw meron kang nakitang magandang experience, ikaw Hmm. gusto mo siyang i-share.
'Di ba, pag meron tayong nakitang magandang quote, i-shine-share natin 'yun, sa mga Oo. Instagram story natin, and same lang din 'yun. So, hindi lahat siguro, Mike, makikita mo rin 'yun sa mga tao kung, kung makikita mo naman sa day-to-day lives nila kung feeling banal lang ba sila, or talagang sumusunod sila sa Diyos, or Hmm. talagang religious sila. Kasi may mga tao talaga na religious lang and gusto lang nilang i-share yung mga natututunan nila na same na parang tayo, nakakita tayo ng magandang quote or magandang joke na nakakatawang meme na shine-share lang din natin. It's as simple as that. Ayan na, ang bait ko, 'di ba, hindi ko sila hinusgahan. Oo nga. Hindi, kasi totoo yun, yun naman talaga yun, So, yun. At saka kung kaya ano, minsan din 'pag nagbibigay kayo ng Bible verse, for example, meron kang kilalang tamad na batugan, tamad na nga batukan. Sabihin mo, alam mo, bagay sa'yo yung ano, yung basahin yung sa Bible yung chapter Mark chapter 11 verse 12 to 25. Yun. Siyempre curious kayo kung ano yun. O basahin niyo na lang kung ano yung Oo Mark nga, oo chapter nga. Actually, 11, ginugol ko na nga, ano, Oo nga, 12. nakita ko na. Basahin niyo na lang 'yan kung ano, para maski papaano nagbasa kayo ng Bible. Oo. So, Ayan. eto, Ingo, siguro sa next ano natin, yung ano naman kaya yung pagiging narcissistic ng mga, Mga magulang? tatay. Ano yung Oo. ng mga tatay na, sige, since tatayhood 'to, ano ba yung nagiging impact nito sa asawa mo at sa mga anak mo? Ayun, good point yung sinabi mo, well, nag-speculate tayo regarding sa relationship nila Easy at nung ni AA. Baka nga nanunumbat yung yung guy sa wife kay Easy or siguro sa wife niya na biglang magkakaroon siya ng anxiety, magkakaroon siya ng self-doubt, magkakaroon siya ng um kumbaga may konting panic attack kasi baka mamaya Baka um magalit, 'no? magalit, may konting gawin lang siya baka magalit. Baka mamaya, mag-spaghetti pababa lang siya, magalit. So, parang walking on eggshells na din siya, which is very ano, stressful definitely sa sa receiving end, sa wife. Ayun. And siguro sa mga bata naman, nagiging ano naman sila, nagiging confused sila kung ano ba yung totoong pagmamahal at saka kung ano ba yung purpose ng pagkakaroon ng religion. Mm. Kaya And of course, ayun, yun, go, sorry, go. ayun at siyempre kung i-add niyo 'yan sa ano, sa family, 'di lang family 'yan, pati din sa house kasi definitely yung house nyo, hindi na siya maging safe space for the wife, the kids. So, most likely, as much as possible, iiwas sila na punta sa bahay or magkaroon ng family gathering kasi yun yung nafe-feel nila eh. Nakaka-anxious eh. May nagkaka-anxiety attack sila eh. Tsaka yung imbis na mapalapit sila sa religion, nagiging naa-associate yung religion sa fear at saka sa trauma. Mm. Kasi lagi mong ginagamit, "Di, sabi ng Diyos ganito, sabi ni God ganyan." Oo. Yun. Kaya ako, pag sinabihan ako ng babae, hindi, sorry, hindi na ako mag-joke. Ito, Ano hindi, sasabihin mo? hindi, tuloy ko na nga yung joke. Kaya ako, pag sinabihan ako ng babae na gusto niya sa lalaki, may takot sa Diyos. Sabi ko, ako, may takot sa Diyos. Hindi ako nagsisimba. Takot ako eh. Takot ka. Tangina. Gago. Tangina. Ito, sabi ni Carlo Miguel Perez Nick Nacario, ayaw ni Alvin pagsuotin ng sexy si IC kasi naiinggit siya baka matagal ng pangarap ni Alvin na siya ang magsuot ng gano'n. Ay, may ano Gago. ba? May Hindi, tendency ba? may mga meme na sinasabi malambot daw, parang zesty daw yung Ah, mga kilos. So, okay. yun. Pero ito, so ito lang siguro yung mga masasabihin lang din namin dito siguro is sa mga tatay lang din diyan na minsan siyempre tayo mismo kilala naman natin yung sarili natin, Hmm. na siguro kailangan lang din, 'pag medyo
nakakaramdam tayo na natatamaan tayo na parang, parang narcissistic 'tong ugali ko, or parang Oo. ganito ko, Ano din, wala namang I mean, hindi naman laging huli na yung lahat para basta ang importante naman self-aware ka lang, eh. Pero lagi mo lang iisipin na hindi porket ikaw yung provider or ikaw yung head of the family, automatic na tama ka. Hindi naman Mm. authority yung sukatan nung ano, nung pagiging tatay mo and yung pagiging partner mo sa asawa mo. Ano yan, laging tatlong bagay yan, eh. Yung character mo, yung emotional maturity mo, at saka yung humility mo to admit to your mistakes and ano ba yun, nakalimutan yung sasabihin ko. To admit your mistakes and to be open sa mga bagong bagay. Tsaka yung ano din, sa tingin ko for yung mga listeners natin na nakikinig nitong Tatayhood, siguro magkaroon din ng healthy spiritual leadership. Like hindi gagamitin yung Diyos or yung religion para matakot. Marunong din mag-sorry, katulad ng sinasabi ni Tristan na maging humble, magkaroon ng humility, marunong din makinig, especially if tungkol sa mga church organization, siyempre sa peers din ng mga spiritual leaders. Tapos siyempre, sabi nga doon sa Bible na si Jesus yung shepherd, and yung mga members ng church ay yung flock niya. So dapat ganun din yung i-act na you should protect, not control. And siyempre, yung about sa faith. Yung faith kasi is source of compassion. Never siya gamitin to dominate someone or a group. Pero ironically, ginamit ito ng Kastila. So, yan. Ang ganda na sinabi mo, Ingo, eh. Pero ito, sa mga nakikinig lang, ito, sabi nito, babasahin ko lang yung comment dito, Ingo, pero bago ko tuloy yung sasabihin ko. Sabi ni Jamie Malditz Karaan. Good job. Thank you, JV. I love you, Ingo. Kilala mo ba to? Hindi, di ba kilala mo yan? Hindi ko kilala yan. Okay. Ayan, sabi rin ni Jeg, tama, pwede naman maging spiritual na hindi religious. Tama, totoo naman yun, eh. Ito, siguro magandang tanong sa mga nakikinig sa atin. Tanong ko na lang to sa mga nakikinig sa atin. Ginagamit mo ba yung religion para mag-lead o para manalo sa arguments? So, yan. Tanong ko na lang yan sa inyo. And in closing, ano na ba ang in closing natin? I love you, Ingo. Ay, sorry. Siguro ang closing message natin siguro yung Diyos hindi kailangan ng PR manager. At hindi din siya kailangan ipagtanggol gamit ang ego natin. Kung ang asawa mo natatakot sa'yo, hindi yan leadership. Kung ang religion mo ay nagiging dahilan ng sakit, baka hindi na faith ang pinapairal. Baka pride na. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Oy, doon sa nagsabi na na I love you, pwede mong ipadaan ang iyong I love you sa patreon.com/papapatron. Ay, tsaka isa pang pwede mong ipadaan yung pagmamahal mo kay Ingo. Pwede kang umorder ng alimasag sa kanya. 1,000 pesos lang ang introductory price. 1,000 pesos per kilo ba yan? Per kilo, pero sagot mo din yung shipping. Kaya kung ako sa'yo, 3 kilo na bilhin mo. Pero sabihin ko, alimango, hindi alimasag. Alimango pala, yun. So, and pasalamat lang din tayo sa mga sumama sa atin ngayon dito sa episode na to. Si Ton Ramos, si Lazy Malwin, si JJ, si Alex Gatchalian, ang dami yung comment, si Mark Reyes, si Julius PC na nasa Los Baños, Laguna ngayon. Shout out sa iyo. Si Lance Leland Canlas, si Sander Oblea, si Jeg Carpio,
si Mike Miranda, Mm. si Kevin Eranio, Alonso Maines, si Sara Pascual, si Sunny Sason, thank you lagi sa pagiging Patreon, Sunny Sason, si Carlo Miguel Perez Nacario, si Jamie Malditz Karaan, at si, hindi pala, meron pa, madami pa pala, si Pedro, na late ka na, Pedro, si Wilbert, at yun lang. Si Tsaka Sander. si Sander Blena, bati na natin. Ano ba Sa tayo? mga Patreon, syempre gusto ko lang din syempre pasalamatan si Kevin Gorospe ng Freshness. Kung kayo ay nagkikito at nagda-diet, pwede ninyo silang hanapin. Freshness by, ano ulit yon? By Ketorific. Ketorific PH. Pwede ninyo silang ipa-deliver sa Grab as long as nandun kayo sa area nila. Yun. Meron pa ba, Ingo? Wala na. Next week Patreon na tayo natin. Ay, Patreon next natin. Oh, pero yung mga Patreon natin, ano yan? Siyempre, by Pornhub yung Pero kasi na para kasi UP Ayan. Hindi natin ang mga Patreon natin. Sige, go. Ay, Patreon natin na si Mamita, sorry. Ito na. Piliin mo na lang yung mga paid. Ilan ba to? 40? Hindi. Dapat page Ako na magbabasa. Ito, nandito na sa akin. Si Mark D, si Abby Mondano, si Ramir Sadol, si Marvin Kapuyan, of course, Freshness by Ketorific PH, si Sunny Sason, si Albien, si Rafael Pakatang, Francen Acosta, si The Hobby Podcast, nandito rin, nag-Patreon din siya sa atin. Pakinig din kayo yan, Hobby Podcast. Si Raymart Katapang, si Mark Aris Montero, si Kim Inard Binya, si Browser Kupa, kamusta mo kami kay Mario? At yun lang. Salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ayan. So, yun lang. Salamat mga papa. Salamat mga papa.